I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Sabi nga, parang credit grabber po ang Pangulo doon po sa Bukana bridge na inopen po na sinasabi po niyang naaprubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yun under the previous administration. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong nadinig na ganun. Wala akong konteksto. So, kung hindi natin alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, hindi na po natin to dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bukana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon akong upload videos, updates. Guys, sinadya ko ito. Gusto ko pong linawin ika nga. Itong mga DDS, pinipilit po nila na sa panahon po ni Digong, yung Bukana Bridge, hindi nga po ang kulit-kulit nyo. Makulit kayo talaga eh. Hindi talaga. Hindi kay Digong po yan. Ay nako. Sana po yung mga DDS, mag-research po kayo please. Para may alam kayo. Or else, tanungin nyo po si Secretary Dizon. Alam niya po rin po yun. At tanungin nyo po itong mga China. Kung hindi kayo kontento doon sa statement ni Pangulong Marcos Jr., one of his legacy guys, itong Bukana. Bukana Bridge, guys. Under the Marcos administration. Real talk po tayo. Shout out sa mga DDS. Huwag kayo credit grabber. Mag-research kayo para may alam kayo. Hindi yung angkin kayo ng angkin na sa puon nyo ito. Nako, magpasalamat na lang nga kayo eh. Kasi si PBBM, sinalo niya po ito. Yan po ang katotohanan. Sinalo niya po ang Bukana Brides na kung saan tinanggihan na po ng China ito kasi nga nagpalit ng administration. My goodness. Noong 2018, planado na po ito, mga kababayan. Kaya lang, walang nangyari. As in, walang nangyari. Di ba? Basahin ko muna bago natin basahin yung totoong story, okay? Para malinawan mga kababayan itong mga DDS. Ito, sabi dito, ayan the newly built Davao City Bukana Bridge, ayan, will be open to the public on December 15, 2025. That 1.34 kilometer Bukana Bridge is funded by China Official Development Assistance ODA through the Independent Foreign Policy of the previous government. It's only a small portion of 17.8 kilometer for Davao City Coastal Road Project. Yes. 2018, nagkaroon po ng plano itong Bukana Bridge. Kanya lang, hindi po natuloy kasi nga tinanggihan po ng China. Hanggang dumating ang point, 2022 guys. Kumbaga, tinanggihan po ng China. Kanya lang, sinalo po ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Yan po ang katotohanan, mga DDS. Wag po kayong epal, no? Ito po isa sa mga project ni Pangulong Marcos Jr. Kung talagang kay Digong, dapat natapos na po yan. Pero hindi Bakit nilagay ng China to 2022 to 2023, 2025? Sige nga. Wow, galing nyo para kompleto detalyado ito. Basahin natin, okay? So, yun, mga kababayan. Basahin po natin itong sinasabi ni Sir Mike Villanueva. Dating DDS ito. Kasi may post dito, guys. Sabi ng unofficial BBM News. Ayan, Sabi dito, Kuya Mike has debunked the fake claims of DDS group about Bukana Bridge. Mike was a member of DDS group until the pandemic. No, you see? Yan ang hirap din sa mga DDS. Mahilig talaga sila mag-credit grabber. Dapat sa inyo mag-research kayo para may alam kayo. Sabi po dito, hindi ko
binuto si Marcos, 2016 at 2022. Pero, unfair naman para sabihin ng mga buliset na DDS na ang Bukana Bridge ay project daw ni Duterte. Oy, gising. 2023 na umpisahan yan, groundbreaking pa lang. Yung 2018, drawing lang yun. Inabot ng 4 na taon na plano lang ginawa niya. Oh. So, ibig sabihin, guys, nung panahon ni Digong, pinag-usapan na po nila yan, China, between the Duterte administration, 2018. Plano na po yan. Hanggang dumating yung pagpapalit ng administrasyon na abutan po ng 2022, wala pa pong poste na itayo yung Bukana. So, ibig sabihin, wala kahit isa. Hanggang plano lang po sila. Ngayon, ang ginawa po ng China, mga kababayan, umatras kasi nga magpapalit na ng administration. Parang ang dating wala ng pag-asa, ano. So, ang ginawa ng Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, kinausap niya po ang China. Oh, 'di ba? Kinausap niya na kailangan 'yan maituloy. So, nagkaroon po ng mahabang proseso, no, pag-uusap, no? Siyempre, gano'n naman talaga. So, from the time nag-usap-usap po ang China at saka yung Marcos administration. So, ibig sabihin, sinalo ni Pangulong Marcos Jr., nagkaunawaan na sila, nagkasundo na sila, kaya itinuloy po 'yan. Kaya yung groundbreaking, correct me if I'm wrong, October 27, 2022. Oh, ang groundbreaking. Mamaya titingnan natin. Sabi dito, taga Bukana, mga lulo at lula ko. Ayan, 2019, wala naman tulay doon hanggang 2021. Wala pa rin tulay. Tapos, project ni Duterte kay PBBM yan. O, di ba? So, ibig sabihin, sabi niya dito guys, uulitin natin. Kasi ano daw siya, taga Bukana. Taga Bukana daw ang lulo niya at lula niya. 2019, sabi niya, wala namang tulay doon hanggang 2021, wala pa rin tulay. Tapos, project ni Duterte, ang sabi niya. O, see? Kay BBM yan, pati project ni Pinoy na Cebu Cordoba Bridge, inangkin nyo. Skyway ni Fidel Ramos, inangkin na din. Mahiya naman kayo. Ito yung sinabi po ni Mike. Ayan, you see, dating DDS ito, guys. Ayan. So, sa ating mga kababayan na mga DDS, mag-research po kayo para may alam kayo rin naman. Ngayon, pag hindi po kayo kontento, why not hindi nyo tatanungin kay Secretary Dizon? Kasi hindi kayo naniniwala na sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. kahapon sa kanyang video, isa sa mga legacy niya dyan po sa Davao. Hindi pa kayo naniniwala? Hindi nyo tanggap? Saan kayo nakakuha ng mga ganyang klaseng balita? Nagja-jump kayo sa middle. Hindi nyo na inumpisan sa pinakaugat hanggang sa pinakadulo ang pagre-research. Sa gitna kayo tumalong kayo sa gitna. Hindi ba porke sabihin 2018 ibig sabihin kay Digong na, mga siraulo talaga itong mga DDS na ito. Mayroon pa itong isang post dito. Basahin po natin para ipakalat po natin, guys, para malaman ng mga DDS naman. Ito. Sabi po ng isang post, project daw ni Digong, wala daw inambag si PBBM. Ganun ba? Bakit siya po ang nanguna sa groundbreaking? Actually, nandoon pa nga si Sara Duterte tsaka si Basti nung nag-groundbreaking, kayo naman, So, ibig sabihin, ang Bukana, konektado doon sa Samal Island. Guys, kay PBBM yan, under the Marcos administration. Kayo naman. Ayan, kung talagang kay Digong, ba't nakalagay dyan? 2023 to 2025 ang nakalagay dyan. Ayan, dito, November, ano yan? Period, construction period. November 2023 and November
2025. Agay. You see? Kayo talaga, oh. Ano sabi ng magandang dilag dito? Oh, ayan ah. Kung project pala ni Poon nila ang Bukana Bridge at hindi pala kay Bongbong, bakit ang nilagay ng China sa tableta ay 2023 to 2025? Nasaan ang 2018 na sinasabi nilang sila ang nagsimula? Oh my goodness. O, ganon siya kabagal mag-isip at magplano. Inabot ng 4 na taon hanggang sa walang nangyari. Diyos ko, logic ng mga DDS, baliko. O, yan o. Hindi, guys, no, real talk po tayo. Hindi po tayo nag-credit grabber dito. Siyempre, kung kay Digong yan, why, hindi naman pwede natin ibabypass si Digong, if ever sa kanya. Kaso lang hindi, kayo naman. Ay, sus, mag-research kayo. Mag-research kayo para may alam kayo, mga DDS. Hindi yung mag-aangkin kayo, Ang nanghirap sa inyo. Ito po yung araw ng groundbreaking. Pakinggan nyo ito, mga kababayan. O, ito, sabi ni Bansot na may lawit. Wala kang ambag, PBBM sa Bukana Bridge sa Srogando. O, you see? Inatake niya si Pangulong Marcos Jr. Ano naman kayang alam itong baklang may lawit na ito? May alam kaya? O, ito, sinagot siya ni si Kurt. O, yan o. Jinsi pa talaga, mas lalong walang ambag si Duterte dyan. Pera ng bayan, ibabayad namin sa sinasabi ninyong donation ng China. Di papayag ang China na walang kapalit. Correct. Alam nga naman, kung funded ng China yan, ano yun? Thank you very much na lang, hindi natin babayaran sa kanila. Sus, utak itong bakla na ito. Dugyot. Biro nyo yun. Alangan, natural, ang Marcos administration ang magbabayad. Through tax, at least. Diba? May pusong, maunawain ng Pangulo. Kasi, kung that time na yun, inatras ng China, talagang umatras naman talaga sila. Kanya lang, kinausap ng Pangulo. Na, ako ang, kumbaga, siyempre, na itutuloy dapat yung proyekto. Diba? Pero mo 4 years ang plano ni Digong 2018 naabutan ng siyam-siyam kahit poste wala tapos ngayon ang kinin nyo ay nako ewan ano ambag ng tatay mong karton noong 2018-2022 di puro drawing puro plano kahit isang pinasok na stick ng barbecue walang naipatayo yung puon mo sa Bukana na yan agay you see ito para kumpleto detalyado panoorin nyo ito yung araw ng guys ng groundbreaking. Kasama mga si Inday Garutay Turismo umano nito ang tuluyang pagbangon ng turismo na samal mula sa epekto ng pandemya. Nagkakalaga ng 23 billion pesos ang construction project kung saan 90% nito ay pupondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance o Concessional Loan sa China o nasa 18.67 billion pesos. Sa programa kung saan dumalo rin sina Vice President Sara Duterte at Chinese Ambassador Wang Qilian, nagpasalamat ang Pangulo sa bansang China na tinawag niyang mapagkakatiwalaang partner sa infrastructure development program na ito. Lain din umano ng kanyang administrasyon na lalong palakasin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Mamaya alauna naman ng hapon ay mamamahagi ng government assistance mula DSWD, Department of Agriculture at DOLE sa mga individual enterprises ng Pangulong dito pa rin sa Panacan, Davao City bago dumiretso dito sa Mincom. Siguro narinig nyo mga kababayan. Ayan di ba? Ay nako, ewan ko sa inyo. Ayan, 2018 planado, inabot ng 4 years bago ma-aproba. Tapos kay Duterte daw ang proyekto, bakit ngayon lang nag-groundbreaking? Yun ang tanong, di ba? Si PBBM ang nag-groundbreaking. Ayan, yung sinabi pa dito, Ayan ang sinabi dyan. In 2021, ang China umatras kay Duterte sa proyektong inabot ng 4 na taon na walang naumpisan. 2022, ibinalik ni BBM ang China sa kasunduan at itinanggap na ito. Yun ang sinasabi ko Umatras nga talaga ang China, mga kababayan, dahil nagpalit na ng administration. So, ang ginawa ng Pangulo,
nag-usap sila ng China. Kaya nagkaroon ng kasunduan hanggang pinag-aralan mabuti yan. Pinag-aralan ng mabuti dahil nga sa mga, yung mga design, lahat-lahat na, tsaka siyempre yung bayad. Funded by China, siyempre babayaran ng Pilipinas. So, nagkaroon po ng groundbreaking. Ayan Pangulong Marcos nanguna sa groundbreaking ceremony para sa Samal Davao Bridge Project 27 October 2022. Si Digong pa bang dyan? Ang tawag dito, ang Pangulo. Hey, sos, Mariusip kayo. Ayan, ang hirap sa inyo eh. 'Di ba ang Bukana at saka Samal magkadugtong, kaya ayan nako, ewan ko dito sa mga tao nito. Credit grabber kayo talaga. Ayan courtesy po ng ABS-CBN. So yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Ay nako. Ayan see? Ayan. Dilat nyo yung mata nyo. Yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito? Ay nako mga DDS, kung gusto nyo mag-ask kayo doon kay Secretary Dizon para may alam po kayo, huwag kayong credit grabber, mahirap po yun. Ang alam ko sa proyekto ni Digong 119, 12 lang ang natapos, biro mo. Tapos maraming project pa doon ni Digong na nasa kalagitnaan, si BBM ang nagtuloy. Wala tayong nakikita Pero itong Bukana Bridge na ito guys, sure na sure po yan. Under the Marcos administration, buong buo. Kasi nga nag-groundbreaking noong October yan. 'di ba? Aywan ko dito sa mga DDS. Pinagpipilit yung sarili nyo, mapapahiya kayo pag tinanong nyo yung China. Malinaw naman siguro nga ang China ay umatras. Kaso lang, binalik ni PBBM, nagkaroon ng kasunduan. Tapos ngayon sasabihin nyo, kay Digong, mayaya naman kayo sarili nyo, oy. Di ba mga beswa? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Ano po ang masasabi nyo dito? Comment lang kayo. See you again on my next upload. Again, thank you for watching. Bye and babush. God bless Philippines. Tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos. It is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th, December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy, tapos na lahat ito all the way. Kaya't ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya't natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya't napakabilis at marunong talaga silang magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. So nakatapos na tayo, marami na tayong nabuksan na section dito. And this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Thank you. Ulit ko na naman itong video na ito para lang maipaunawa sa mga DDS, yung mga nagkiklaim. 'Di ba?
2018. Plano po yan. Oh, bakit po umabot ng 4 years hanggang 2022? Wala pang mga poste na nilagay. Sige nga, ano nangyari kay Digong? Oh, hanggang naabutan ng Marcos administration yan. Umatras yung China. O, anong ginawa ng Pangulo? Kinausap. O, di ba? Nagkaroon ng kasunduan. O, plano, approval. Dami, proseso po yan. You see? Guys, mahaba proseso po yan. July, ano sabi ng Pangulo? July 2022. O, di ba? Nagkaroon po ng pag-uusap, pag-approve. Ang dami. O, kaya, naumpisa ang construction niyan 2023, nagkaroon ng groundbreaking. Si PBBM po ang nag-groundbreaking. Kasama yan, nandoon pa nga yan si Basti at saka si Inday Garotay. Paano niya masasabi na kay Digong po yan? Sige nga. Oh, ano yun, mga kababayan? From 2018, hindi po naumpisahan kahit isang poste. Plano lang. Tapos tinanggihan ng China. Then wala eh. Nagpalit ng administrasyon. Oh, sinalo ng Pangulo. Kinausap niya yung China. Pumayag. Oh, tapos sabihin nyo kay Digong, mahiya naman kayo, uy. Si PBBM nagpagawa, nagbayad ng under the Marcos administration, tapos i-credit nyo kay Digong. Kaipal nyo naman. Mag-research kayo naman. Para naman mayroon kayong panlaban. Oh, si PBBM na mismo nagsasabi, hindi pa kayo naniniwala. 'Di ba yung bukana, karugtong ng Samal yan? Oh, ayun naman. Ayan. O, ayan nga. Sinabi niya, pang-apat na legacy niya. Yung pambansang pabahay, mayroon pa yan. Ewan ko lang kung yung pang-apat na yun. Hindi ko alam yung iba. So, tapos yung Cordoba sa Cebu. Panahon ni Panut yun. O, natapos ng 2016. O, kaninong funded yun? Di ba kay Panut din yun? O, so, kayo naman, o. So, yun, mga kababayan, ano palagay nyo? Sinadya ko talaga in-upload to kasi inangkin talaga ng DDS talaga, oo. Kung ako sa inyo, tanungin niyo si Secretary Dizon para mas sure. Ay, nako. O kaya yung yung supervisor ng China na gumawa diyan para malaman niyo kung kay Digong bakit nakalagay doon sa yun yung malaking placard sa ilalim ng tulay yan nakalagay construction from 2023 to 2025. Oh, kayo talaga, oo. Sinong administrasyon yun? Di ba kay PBBM? Kung makapag-credit kayo, kala nyo lahat kay Digong. Excuse me. Oh. May plano nga siya. Hindi niya naman tinuloy. Hindi niya naman ginawa. Ay, nako. 4 years, biro nyo yun. Antindi nyo, ha. Si PBBM nagbayad sa kanyang admin. Oh. Tapos i-credit nyo sa iba na wala namang kahirap-hirap, kaloka. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again na may next upload. Abangan po natin yung 4 na legacy niya dyan sa Davao. Thank you for watching. Don't forget to like, follow me, and likes. Bye. And babush. God bless Philippines. There's more.